Hello, good evening po. Good evening po. Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist. So, how are you po? Kumusta po ang inyong gabi? So, for tonight po, ngayon na lang ulit ako bumalik na mag-Facebook Live kasi ang dami talagang nagre-request na mag-Facebook Live daw ako, which is medyo kasi ako medyo medyo naging busy ako the past few months. So thank you very much po sa mga nanood ngayon. So ngayong araw na to, ay ngayong gabing ito, no, magpaparaffle po ako bilang pasasalamat ko po sa inyo sa pagtangkilik nyo sa aking Facebook page, no. So magpaparaffle po ako ng bag, no. Ito po yung bag. Actually, bago po itong bag na to. So, actually bigay po sa akin itong bag na to. Kaya lang marami na kasi akong bag. So, ipapamigay ko po sa inyo sa unang sasagot doon sa tanong ko at the end of the session po. So, paki-share na lang po itong Facebook Live na ito, paki-share po. And then mamaya po pagkatapos ng lecture ko, may itatanong ho ako at kung sino ho yung unang sasagot ho doon sa tanong, yun po yung mananalo po ng bag na to. Kung sino po yung makakasagot. Kung sino yung tamang unang makakasagot na mag-a-appear po dito sa screen ko, siya po yung mananalo ng bag na to. So, una muna paki-share na lang po yung Facebook Live na to. And then, bibigay ko po sa inyo itong bag. Actually, binigay po sa akin to pero hindi ko pa po nagagamit. At bagong-bago po ito. Na? So, tabi ko muna to. So, paki-share na lang po yung Facebook Live na to. So, maraming salamat po sa pagtangkilik po ninyo sa Facebook page ko. Ang topic po natin for tonight ay tungkol sa mga komplikasyon ng diabetes, no? Medyo ito po yung napili ko pong topic ngayon kasi medyo naantig ho ako kasi yung asawa ko ng kaibigan ko ay namatay ho dahil sa heart attack. Diabetic po yung pasyenteng ito. So, i-discuss ko po sa inyo ang mga komplikasyon ng diabetes, hindi para takutin kayo, kundi para informed po kayo, no? Para ho, alam nyo ho kung bakit kailangan nyo ang alagaan ang inyong sarili at bakit kailangan na uminom kayo ng gamot, bakit kailangan ninyong mag-exercise. So, yun po yung mga dahilan. Kaya ko po naisipan na i-discuss ulit sa inyo ang mga komplikasyon ng diabetes. So, ang i-discuss ko sa inyo, 12 posibleng komplikasyon kung hindi mo naalagaan ang iyong diabetes. So, bakit ho ba nagkakaroon ng komplikasyon ng diabetes, no? Bakit ba nagkakaroon ng komplikasyon ng diabetes? Nagkakaroon ho ng komplikasyon ng diabetes dahil sa matagal na panahon na hindi kontrolado po ang inyong asukal sa dugo. Kasi kapag hindi kontrolado ang asukal nyo sa dugo, nagkakaroon ho ng pagbabago sa mga ugat ng katawan natin na nagli-lead sa mga complications. Sa mga pag-aaral ho, especially ho yung landmark trial sa diabetes, yung tinatawag ho nating UKPDS study, sinasabi ho doon na kapag mas mataas po ang inyong hemoglobin A1C, ay mas mataas din po yung risk ng mga komplikasyon ninyo. Pero syempre alam ho natin na hindi lang ho sa mataas na asukal sa dugo ang factor kung bakit nagkakaroon ng mga complications, kundi kasama na ho dyan yung pagtaas ng blood pressure, yung paninigarilyo, yung mataas na cholesterol. Yan po yung mga factors kung bakit nagkakaroon ng damage yung ating mga blood vessels na nagli-lead into complications. So,
share ho kayo ha, and then pakinggan po ninyo itong mga sasabihin ko po sa inyo. And then yun nga, at the end of the session po, ibibigay ko po sa inyo dito kung sino po yung unang makakasagot sa aking katanungan. So, okay, ready na ho kayo? So, ano yung mga 12 komplikasyon ng mga taong may diabetes? Okay, number 1 po, yung tinatawag ho na diabetic retinopathy. Ang ibig sabihin ho dito, dahil ho sa mataas na asukal sa dugo ng pasyenteng may diabetes, ay naapektuhan po ang mga ugat sa mata. Nagiging marupok po yung mga ugat sa mata, no? Dahilan ho dyan upang pumutok yan, nagkakaroon ng hemorrhage yung mga ugat sa mata, no? So naapektuhan po dyan yung paningin ng pasyente. Pwedeng manlabo yung mata, pwedeng parang may ulap, pwedeng parang may itim o yung mga blind spot na tinatawag. So kapag mataas ho ang asukal sa dugo, ini-increase niya po yung risk na magkaroon ho kayo ng serious eye disease katulad ho ng katarata. O sino ho yung may katarata dyan na naoperahan na? Katarata, glaucoma, o kaya yung mga maaari din magkaroon ng damage dun sa salamin sa mata, yung retina na tinatawag. So, yan po, kapag kayo'y may diabetes, mas mataas yung chance nyo or komplikasyon na tinatawag na diabetic retinopathy. So, number 1 na complication yan. Number 2, yung tinatawag ho na diabetic neuropathy o yung nagkakaroon ho ng foot problem, nagkakaroon ng pangingitim o kaya ho yung namamanhid ang mga paa. Itong mga diabetes foot problems na to ay seryoso to kasi it can lead to amputation kung hindi ito nagagamot. Kasi alam ho natin sa mga pasyenteng may diabetes nagkakaroon ng nerve damage, plus naapektuhan po yung mga ugat sa paa, kumikipot yung mga yan. At kung mataas ang asukal mo sa dugo, yung mga factors na yan can lead to non-healing wound. Ibig sabihin ng non-healing wound, yung mga sugat po na hindi gumagaling. So, reminder ho sa inyong mga diabetiko na kapag kayo po ay nasugatan, kayo po ay may hindi nyo namalayan na nakatapak na pala kayo ng thumbtacks, nakatapak na pala kayo ng pako, o kaya habang nagga-garden kayo, nakagat kayo ng langgam, or nagkasugat ho kayo, namaga ho yung paa ninyo. Ang payo ko ho sa inyo, kailangan po pumunta agad-agad po kayo sa inyong doktor para maagapan po yung infection sa paa. Nakakita na ho ako, maraming beses na ho, araw-araw ho ako nakakakita ng putol ang paa o kaya may infection sa paa. Mas malaki po ang inyong magagastos kung kayo po ay pababayaan ninyo yung inyong infection sa paa, or pababayaan niyo po yung sugat na hindi gumagaling sa inyong paa. So, hello po, good evening po sa inyo, no? Ma'am Glenda Javier, hello po. Hera Mamaril, hello, good evening po. So, actually, pwede ho kayong magtanong at the end of the lecture po, pwede naman po. So, pangatlong komplikasyon ng diabetes, yung tinatawag ho na heart attack. Heart attack, atake sa puso at stroke. Yan po yung tinatawag ho namin na cardiovascular complications, no? Kung kayo ho'y may diabetes, mataas ang asukal niya sa dugo, ng mahabang panahon, it can damage yung mga blood vessels. At dahil ho sa paninikip sa ugat, or dahil ho sa mataas na kolesterol, at iba pang factors, paninigarilyo, kumikipot po ang mga ugat sa utak at sa puso. Yan ho yung tinatawag natin, maaaring mag-lead ho yan sa atake sa puso o yung tinatawag na myocardial infarction
o stroke, yung tinatawag na mga cerebrovascular disease, pwedeng may magbabara sa mga ugat, or kung mataas ang blood pressure, pwede rin pumutok yan. So, kapag ang diabetes ho, mataas ang asukal nyo ho sa dugo, associated ho yan sa mataas na risk ng heart disease, stroke, mataas na blood pressure, o yung pagkikipot ng mga ugat. Yan po yung tinatawag nating atherosclerosis. So, yan po. Sa tatlong komplikasyon na yung nabanggit ko ha, diabetic retinopathy sa mata yan, problema sa mata. Pangalawa, yung diabetic neuropathy, yung mga problema sa paa, foot problems. At pangatlo po, atake sa puso at saka stroke. So, tatlong komplikasyon na ho yan, no? So, makinig ho kayo ha. Yung una po na yung una ho na sasagot sa tanong ko later pagkatapos ng lecture ko, sa inyo na po itong bag na ito, ha, bagong-bago po yan. So pang-apat po, yung tinatawag naman na pang-apat na komplikasyon, yung tinatawag ho natin na diabetic nephropathy or problema ho sa kidneys, no? Ito po ang diabetic nephropathy po, yan po ang pinakamadalas na sanhi ng pagdadialysis ngayon sa Pilipinas, no? Kung pupunta ho kayo sa mga dialysis center, almost 80% ho niyan ay ang dahil po yan sa diabetes o yung tinatawag na end-stage renal disease. So, nagkakaroon ho ng problema sa kidney ang mga taong may diabetes kung pangmatagalan ho na mataas ang asukal sa dugo, mataas ang blood pressure, hindi po kontrolado ang cholesterol, yan, nagkakaroon ho ng diabetic nephropathy. Malalaman mo nyo ho yan kung tignan nyo ho, pansinin nyo ho yung ihi ninyo, no? Kung mabula po yung ihi ninyo, o kaya sa Ilocano, ang tawag namin doon yung nalabutab, mabula po yung ihi, ibig sabihin umiihi ho kayo ng protina, no? Isa na po yan sa senyales na maaaring meron na ho kayong kidney disease. At ang mahirap ho dito, irreversible po. Lalo na ho kung tumaas na po yung creatinine level ho ninyo, ang hirap na ho maging normal or bumalik ho sa normal yan, no? So, ang goal ho natin kung tayo po ay nagagamot ng problema sa kidney or kapag nagagamot ho tayo sa mga pasyenteng may kidney problems na ay para hindi na po lumala yung pagtaas ho ng creatinine, para mapigilan yung tuluyang pagkasira ng kidney or tuluyang pagdadialysis, no? So, hindi ho katulad ho yan ng makina na kapag merong nasira ay makakabili ka ng bagong piyesa, no? Hindi po ganon yan. Once ho na nasira na ho ang kidney, maaaring tuloy-tuloy na ho yan kung hindi po mapipigilan yung halimbawa ho, mataas ang sugar ninyo at hindi nyo ho pinansin yan, mataas ang blood pressure nyo, yan po yung mga nakakalala sa pagkasira ho ng kidney, no? Pwede rin naman ho pag pwedeng mag-dialysis or kidney transplant, pero napakamamahal na po ng mga prosesong ito at karamihan ho sa mga pasyente natin ay hindi po na-afford yung mga ganitong proseso po. Pero isa lang po yung may papayo ko lang ho sa inyo, ha. Kapag kayo po ay diabetic at sinabihan na ho kayo ng doktor ninyo na kayo ho ay may diabetic nephropathy, ibig sabihin ho niyan, yung kidney po ninyo ay may problema na, tumataas na po ang creatinine ninyo. Kapag kayo po ay nagkasakit, halimbawa ho, kayo po ay nilalagnat o kaya ho kayo po ay
inuubo, may pneumonia ho kayo, may sakit ho kayo, kailangan o nagtatae, kailangan pumunta po kayo agad-agad sa inyong doktor. Bakit po? Kasi during this time, doon ho nag-decompensate ang inyong kidney. Diyan ho tumataas ang creatinine ninyo, yung tinatawag ho natin na acute renal failure. So, very important din ho yan, ha, na kapag may problem na ho kayo sa kidneys, kapag may sakit, pumunta ho agad sa inyong doktor. Huwag ho yung obserbahan nyo ho muna, no? Mas malaki po ang magagastos ninyo kapag pinabayaan. Okay? So, muli po sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Dr. Irma Antonio Pilar, no? Ako po isang internist, endocrinologist, at layunin ho ng page ko, ng aking Facebook page, na mag-educate po ng mga pasyenteng may diabetes, thyroid, at iba pang mga hormonal diseases. So, yan. Sa mga nahuli po, no? Sa mga nahuli po, makinig ho kayong maigi kasi may paraffle po tayo mamaya po, pagkatapos ho nitong lecture ko, may tanong ho ako sa inyo and then sasagutin nyo kung sino ho yung mauuna ho na mag-a-appear sa screen ko na tama ang sagot ay mananalo ho ng bag na ito. Ibibigay ko po ito sa inyo. Okay? Panglimang komplikasyon ng diabetes. Paki-share po pala tong Facebook Live po natin, ha? Paki-share po. No? Pindutin niyo lang po yung share. Okay? So, panglimang komplikasyon ng diabetes. Yun nga yung sabi ko sa inyo kanina, yung nerve damage. Nasisira ho yung mga nerve. Yung tinatawag ho natin na neuropathy, no? Komplikasyon ho yan ng mataas na asukal na sa dugo at pwede niyang i-damage or sirain ang mga nerves natin. Ang resulta niyan, may nararamdaman ho kayo na parang namamanhid, yung mga kamay, yung mga paa, parang may tumutusok-tusok, parang nasusunog, masakit, or yung iba naman walang nararamdaman, no? Yan yung mga tinatawag natin na peripheral neuropathy, diabetic neuropathy, yung mga yan. Karaniwan ho yan, sinasabi nila, stuck and glove pattern. Anong ibig sabihin ho nito? Namamanhid ho yung kamay hanggang dito po, tapos sa paan po, yung hanggang dito sa may, parang yung sa may medyas po. So, kaya po ang tawag nila stuck and glove pattern. So, karaniwan ho yan ay bilateral o parehong paa ang namamanhid. Pero minsan ho, pwede rin hong isang paa. So, neuropathy po ang tawag dyan. Peripheral neuropathy. Komplikasyon po yan ng diabetes. By the way ho nga pala, may dalawang komplikasyon po ang diabetes, yung acute complication at chronic complication. Yung mga dinidiscuss ko po sa inyo ngayon, yan po yung mga chronic complication. Ibig sabihin ng chronic complication, yan po yung mga komplikasyon ng diabetes dahil po sa matagalang epekto ng mataas na asukal sa dugo. So, yan po yung panglimang komplikasyon ng diabetes. Pang-anim po, sa mga diabetic po natin, nagkakaroon ho ng gum disease. Anong gum disease? Yan sa mga gilagid, no? Sa mga gilagid po. At nagkakaroon sila ng mga mouth problems. Bakit ho ganito, no? Actually, yung sa mga pasyente ko ho, talagang halata nyo ho, yung sa bunganga po ng mga diabetic, ang daming namamaga po yung mga gums nila, namamaga ho yung gums o yung iba talaga nawawala yung ngipin, yan. So, ang dahilan ho dyan is kapag mataas ho ang asukal sa dugo ng pasyente, it can lead to more sugar dito sa laway natin, sa saliva natin. At kung maasukal yung bunganga natin, it can bring bacteria, no? Which produces yung mga cavities, yan.
Yun. Karamihan ho sa mga pasyente talaga yung nagkakaroon, yung mga gilagid ho, yung mga gilagid po nagkakaroon ho ng pamamaga. No? So, komplikasyon din ho yan ng diabetes. So, yan po yung pang-anim na komplikasyon ng diabetes. Pang-pito po. Ano ho yung pang-pito? Hello po sa 230 na nanonood po ngayon ng live. Thank you very much po. Sana po may matututunan ho kayo kahit isa o dalawa. Very good na po sa akin yan ha. At maia-apply nyo yan sa inyong sarili o kaya sa inyong mga kamag-anak. Oks na po yan. So, pang-pitong komplikasyon, chronic complication ng diabetes, no? Yung mga kondisyon katulad ho ng cancer, alam nyo ho ba na sa mga diabetikong pasyente, mas mataas ho ang risk na magkaroon ho ng cancer. Kahit anong cancer po, cancer sa baga, cancer sa pancreas, sa bituka. Kapag kayo po ay may diabetes, mas mataas po yung risk ninyo na kayo po ay magkaroon ng cancer. So, yun ho, very important ho talaga na controlled po ang inyong asukal sa dugo. At kung nasa pre-diabetic stage pa lang po kayo, so gawin nyo po yung mga paraan para hindi na po mag-progress yan sa diabetes. So, yun, pang-pito po yun. Pang-walo, ito po yung mga karaniwang nahihiya nyong tanungin sa inyong doktor. Nahihiya po kayong tanungin. Ito po yung sexual problem, no? Sa lalaki, hindi lang po sa lalaki, pati din po sa babae. Hindi lang ho erectile dysfunction sa lalaki, kasi yun ho ang problema po sa lalaki, no? Lalo na ho kung uncontrolled ang asukal sa dugo. Plus, meron na hong neuropathy. Plus, may mga gamot ho sa high blood or sa hypertension na iniinom na nakakalala sa erectile dysfunction. Ibig sabihin ho ng erectile dysfunction, yung hindi na po tinatayuan ang pasyenteng yung lalaki or yung diabetiko na lalaki. Sa babae naman ho, nagiging very dry o kaya po nawawalan na ho ng sensation dahil po yan sa damage ng blood vessels at saka ng nerve na nagre-restrict doon sa amount ng dugo na nagfo-flow doon sa sexual organ ng lalaki at babae. So, hindi lang ho yan problema talaga sa mga lalaki, kundi pati rin ho sa babae. At sa babae ho, yung sexual problem sa babae, kapag mataas ho ang asukal sa dugo, tumataas din ho yung risk na magkaroon ho ng urinary tract infection or UTI. So, yun po. So, ang isa po yan sa complications ng diabetes, no? Actually ho, alam niyo ho yung dun ho sa YouTube channel ko po at saka po yung dito po. Isa sa mga pinaka mataas po ang views ng mga vlog ko ay tungkol sa erectile dysfunction. Actually, ang mga pasyente po, nahihiya lang po silang tanungin. Pero wag ho kayong mahihiya, no? Wag ho kayong mahihiya na tanungin ho sa inyong doktor kung may mga concern ho kayo. Kasi I'm sure ho yung doktor ho ninyo ay ma-appreciate ho niya kung kayo po ay magiging honest at may mga posibleng mga gamot naman po ang mga ganitong problema ho, no? So, isa po yan talaga sa mga problema po sa mga lalaki at sa babae na rin po. So, i-recap ho muna natin ha, i-recap natin kung ano yung mga problema, ano yung mga chronic complications ng diabetes. Number 1, diabetic retinopathy, problema sa mata. Pangalawa, foot problems. Pangatlo, pangatlo ho, yung heart attack tsaka stroke. Pang-apat po, yung mga kidney problems. Panglima po,
diabetic neuropathy. Pang-anim ho, yung mga gum disease, yung mga sakit sa bunganga. Pang-pito po, mas mataas po ang risk for cancer. Pang-walo po, mga sexual problems sa babae at sa lalaki. So, mamaya ho, sabi ko nga ho sa inyo kanina, mamaya ho, ako po yung magtatanong. At kung sino ho yung unang mag-appear sa screen ko na tama ang sagot ay mananalo ho ng bag po na ito po. No? Ito po. Maganda po, bagong-bago lang po siya. So, pwede nyong carry to kapag kayo magsisimba or may pupuntahan kayo. Maganda po tong bag na to. So, yun. Okay, wag niyo din hong kalimutang paki-share na lang din po itong Facebook Live natin. At pang-siyam po na komplikasyon ng diabetes. Skin conditions po. Yung mga may sakit sa balat ho, no? Komplikasyon din ho yan ng diabetes sa mga pasyente. Kanina ho, may pasyente ho akong nagpa-check up sa akin. No? Sabi ko parang iba ang itsura ng lalaking ito. Kasi lalaki siya. Iba yung mga patsi-patsi talaga yung sa balat ho niya. At yung mukha niya parang may mga bukol-bukol hong ganon. So sabi ko naku, mukhang leprosy. Mukhang leprosy po. Hanggang ngayon ho, may leprosy pa rin po pala. So tama nga ho yung hinala ko na yung pasyente na yun ay may leprosy. No? So, karamihan ho sa mga pasyente may diabetes, nagkakaroon ng bacterial at fungal infection. Ibig sabihin ng fungal infection po, dahil ho yan sa candida, mga fungal infection po. Pwede po yan, nag-a-appear po yan sa kilikili, sa singit, yung karaniwang pinagpapawisan, sa kilikili, sa singit, yan po. O kaya sa babae naman ho, nagkakaroon ng vaginal candidiasis or mapapansin ninyo sa inyong panty po na meron hong lumalabas na puti o kaya yung parang cheese-like, parang cheese po. So, ano ho yun? Candidiasis po yun. So, number 10 ho, number 10 na tayo, hanggang 12 lang po tayo. Hearing impairment, no? Alam niyo ho ba na yung pagkabingi ay mas madami pong meron yan sa mga taong may diabetes kaysa ho sa wala. So, yung mga lola natin, no, medyo mas maraming mga bingi sa mga pasyenteng may diabetes kaysa sa wala. No? So, yon, hearing impairment. So, nagkakaproblema din sila sa tenga. Pang-11 po, no? Ito po, pang-11 na complication ng diabetes, dementia. Ibig sabihin ng dementia, yan po yung yung tinatawag ho na Alzheimer's disease. Sa Ilocano, sa amin, ang tawag ho namin dyan is kabaw o yung laging nakakalimutin or minsan yung mga lola hindi na nila alam, hindi na nila maalala kung sino yung mga anak nila, kung saan sila pupunta. Yan po yung tinatawag natin na dementia. No, mas mataas daw 'yan sa mga pasyenteng may diabetes kaysa sa walang diabetes. Ayun. So, pang 12 po yung tinatawag natin na sleep apnea. Ano ibig sabihin ng sleep apnea? Sa mga pasyente hong matataba, no? Nagkakaroon ho sila, matataba na mga diabetiko, nagkakaroon ho sila ng tinatawag na obstructive sleep apnea. Anong simptomas ito? Ito yung mga pasyenteng naghihilik na ganon sila, naghihilik sila. Tapos parang ang feeling nila pagkagising nila sa umaga ay parang hindi sila nakatulog ng maayos. Parang puyat sila, parang pagod sila. Yan. Yun yung tinatawag nating obstructive sleep apnea. Karamihan yan sa mga pasyenteng hindi kontrolado ang asukal sa dugo, no? Mataas ang blood sugar at yun,
at saka yung mga matatabang pasyente. So, yan po yung 12 complications ng mga taong may diabetes. So, don't forget to share po itong Facebook Live natin. So, i-recap ko lang ho, no, yung mga complications ng diabetes. Number 1, diabetic retinopathy. Number 2, foot problems. Number 3, yung heart attack and stroke. Pang-4, yung kidney problem. Pang-5 po, nerve damage. Pang-6 po, yung gum disease po, pag nagkakaroon ng gum disease. Pang-7 po, related conditions katulad po ng mga cancer. Pang-8 po, sexual problem. Pang-9 po, skin conditions katulad ng fungal infection or bacterial infection. Pang-10 po, pagkabingi or hearing impairment. Pang-11 po, dementia, yung laging nagiging makakalimutin. At pang-12 ho, yung sleep apnea. No? So, may mga ngayon, paano naman ho natin mape-prevent or madedelay yung mga complications? Ito yung mga lagi-lagi nating pinapaalala ho sa mga pasyente natin may diabetes. Number 1, manage your diabetes. Kailangan normal ang blood sugar level mo. Pangalawa, stop smoking. No? Huwag na hong maninigarilyo. Vape man yan or cigarette smoking. Nakaka-apekto ho yan sa mga ugat. No? Ugat sa ulo, ugat sa puso. Pangatlo, syempre yung pagkain natin. No? You make healthy food choices. Kasi kapag healthy yung food choices mo, matutulungan kanyang mag-lose ng weight o mag-normalize yung hemoglobin A1C mo, bababa ang blood pressure mo, bababa ang taba sa iyong dugo. At number 4, physical activity. Mag-exercise po tayo. Kahit maglakad-lakad lang po tayo, o kaya gumawa po tayo ng mga household chores. Very good na po yun. So, thank you very much ho sa inyong paki-share na lang ho itong live na to. Para hindi na ho tayo masyado magtagal, may mga katanungan ho ba kayo? Kasi kung pwede na ho kayo magtanong, mag-entertain na po ako ng katanungan. So, i-scroll down ko ho ito bago po yung raffle natin. Scroll down ko nga itong kung may mga katanungan ho kayo para masagot ho natin. Pero karamihan naman to, good evening, yan. Okay, maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At hello po, Sir Fredelito Preza, yan. Watching from Nueva Ecija, si Ma'am Nelia Diaz. Evangeline Valdez, hello po. Okay, maraming salamat ho sa nyo ho ng paanyaya ko na manood ngayong gabi, no? Kasi ang dami na ho talagang nagtatanong bakit daw hindi na ako nagpe-Facebook Live. Medyo lang ho talaga ako po ay na busy at alam niyo naman ho, hindi lang naman ho ako isang doktor, isang nanay din ho ako at marami din ho akong obligasyon sa iba pong mga organizations na sinasalihan ko po. Yan. Sabi ni Tina Santiago, Doktora, good eve, ask ko lang kung paano ang pag-take ng gamot sa creatinine at para sa uric acid. Ano ibig mo sabihin paano ang pag-take? Wala naman, ang binibigay usually sa gamot sa creatinine yan ho, yung keto analogs, no? At yung sa uric acid, yung febuxostat. Wala naman hong na dapat actually, any time of the day ho yan, basta po may laman po ang tiyan nyo. Hello po, Ma'am Litch Gift. Yan. Hello po, thank you for watching. Ayan. Tapos si Jennifer, Senera. Salamat daw sa dagdag kaalaman. Wala pa daw komplikasyon si Ma'am Josefa Senera. So, good for you, Ma'am. Tina Santiago. Ask ko na din daw kasi diabetic ako, yung mga daliri ko sa paa ay namamanhid. Namamanhid ho. Maaaring ho, dahil ho yan sa diabetes. Dahil ho sa tinatawag na diabetic neuropathy. No?
Doc, itigil ko na po ba ang pag-inom ng atorvastatin? Meron po akong gallstone, sabi ni Heidi Villamorte. Hindi po, bakit nyo ititigil? Hindi naman ho, ano yan? Hindi ho contraindicated na kapag kayo po ay may gallstone, ay ititigil nyo ho ang pag-inom ng pang-cholesterol. Hindi naman po. So, sino pa may tanong? Patient ko daw siya, si Tenelin Basigo. Naalala kita, Tenelin. Doktora, ano bang level normal daw na creatinine? Yung normal ho na creatinine, karaniwan ho sa babae, ang pagkakaalala ko ho is parang nasa less than 90 po eh. Pero nandun naman ho yan sa reference range po sa mga laboratory. Kasi minsan, iba-ibang laboratory po, iba-iba yung reference range. Pero ang ginagawa ho kasi namin dyan, kino-compute ho namin yung glomerular filtration rate po. May formula din po yan. Hello po Ma'am Nelia Noel from Cavite daw siya. Okay. Sino ba to? Enol, Rio Veros. Naalis pa po ba ang pangingimi ng paa? Normal pa po sugar ko pero di maalis ang pangingimi ng paa niya. Normal daw yung blood sugar niya pero di matanggal yung pangingimi ng paa niya. Actually, tama ho kayo ma'am. Mahirap ho talaga yan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, karaniwan ng mga komplikasyon ho ng diabetes ay irreversible. Ibig sabihin ng irreversible, nandyan pa rin ho. Kaya kung nangingimi ho yung paa nyo, ingatan nyo ho yan. Kailangan hong ingatan nyo, lagi ho kayo magchinelas, magsuot ng medyas, check upin nyo po yung paa nyo every night. So sabi naman ni Rolando Cabusaw, ano daw ba ang iwaasang kainin para hindi tumaas ang creatinine? Ang karaniwan hong pinapayo namin dyan, umiwas ho kayo sa mga red meat, mga karne po. Yon, more on po kayo, gulay tsaka isda. So from Ermina De Vera, from Maaldan, Pangasinan daw siya. Meron daw siyang diabetic neuropathy, 3 years na hindi pa po natatanggal, namamanhid daw, yung paa niya at minsan makirot. Nag-take po ako ng pregabalin pero pinastop na din po ng aking doktor. Hindi na po babalik sa dating sigla ang paa ko. Naku, yan po yung mahirap talaga. Yun nga sinasabi ko po sa inyo. Kailangan ho ninyo talaga na kapag wala pa ho kayong komplikasyon, iingatan nyo na po talaga ang inyong diabetes. So, ano po, ready na ho ba kayo na sagutin yung tanong ko po? Okay. Sabi ni Erlinda Santos, dami kong gamot, Doc, every 3 months and 6 months ang check-up daw niya. So, yun. So, ready na ba kayo? Sagutin. Ay, hello, Ma'am Virgie Padaka. Hello po, Ma'am Virgie. Siya yung aking laging nagpapadala ng stars, no? Siya nagsend na naman siya ng 50 stars. Mula pa nung nag-start ho ako na mag-Facebook Live, lagi po siyang nagpapadala ng stars. Dok, gaano ba pwede katagal mag-take ng glimepiride metformin? Gaano po katagal? Tuloy-tuloy lang ho. Pero syempre, hindi na ho kayo iinom ng metformin or hindi na ho kami nagre-reseta ng metformin kung ang creatinine mo ay mahigit na po sa 150. No? So, ang metformin, hindi na ho namin binibigyan yan pag tumas po yung creatinine yan ng mahigit 150. So, okay. Okay na? Sige. Ito, si Rolando Gapusaw. Dok, may UTI ang isang babae o lalaki at nagdo sila na kanyang asawa. Nagkahawaan ba, Dok? Maaari po na magkahawaan po. Maaari po. No? Pero ang karaniwan ho talaga, yung kapag, ito ha, sa mga lang ho ito, no? Sa mga experience ko sa mga pasyente ko, no, very common na ho ngayon ang sakit po na sexual transmitted disease, no, mga STD. Very common ho yan.
Actually ho, nitong mga nakaraang buwan lang ho, meron ho akong at least po tatlo, apat ho na na-diagnose na may AIDS, HIV po, HIV. Very common na ho ngayon ang mga taong merong AIDS or HIV, no? At ang babata ho ng mga pasyente ito, meron nga akong isang pasyente, parang 23 lang siya or 26 years old. Isa po siyang teacher. Yan. So, yan. Ingat-ingat lang ho kayo, no? Pinakamaganda pa rin ho na maging loyal kayo sa inyong mga asawa. Si Ma'am Nelia Diaz, nagkaroon daw siya ng hearing impairment. Yan. So, yun. Mag-ano na tayo. So, ito na po ha. Ready na po kayo ha. Sabi ni, sino ba to? Elda Abion, ano ba yung normal daw na, ano po ba ang normal na blood sugar? So, ang normal ho na blood sugar kapag fasting, yung hindi ka kumain ng 8 oras, dapat mababa siya sa 100 mg per dl. Ngayon, kung ikaw naman ay nakakain na, ang normal ho ay less than 140 mg per dl. Pero yung iba pong mga ibang society po, sinasabi nila, pwedeng 140 to 160 ang inyong random blood sugar. Ayun po. Okay, yung iba naman sabi nila ang normal daw na blood sugar ay mababa sa 110. Pero yung ginagamit talaga namin is 100, less than 100 mg per dl. Hello, Ma'am Brenda Libunao from Abra daw siya. Okay. Sabi naman ni Ma'am Lily lang, ako yung number 1 side effect ko ng diabetes, medyo lumalabo pa ang mga mata ko. I start 36 years old po yung diabetes ko. May gamot po ba para luminaw ang mata ko? Ang pinakamaganda, Ma'am Lily lang, magpa-check up po kayo sa inyong ophthalmologist para humaagapan yan, no? Para maagapan po. Kasi po kapag nagsisimula pa lang, para kung may diabetic retinopathy na ho kayo, may mga ginagawa sila dyan. Either nila-laser nila yan or may ini-injection sila para ho maiwasan yung tuluyang pagkabulag. Yun. So, ito naman si, Doresmina Amora. Namamanhid at namabagang pa ako. Ano bang gamot, Dok? At hindi pa makalakad ng malayo kasi masakit ang nerve ko. Ma'am Devosmina Amora, usually ang binibigay ko namin gamot dyan, depende po kung sa nerve po yan, yung mga pregabalin, gabapentin, pwede rin hong tramadol, pwede rin yung paracetamol na may kasamang tramadol. Ngayon, yung sinasabi mong hindi ka makalakad ng malayo kasi masakit yung paa mo, maaaring ang dahilan ho dyan ay baka po nagbabara po yung mga ugat sa paa po ninyo. Kaya ho, masakit pag inilakad nyo po ng malayo. So, okay na. Sige, para makatulog na rin ho kayo. Sino to? Maricel Arcillas, dialysis patients po ang kuya ko at 450 ang creatinine. Hindi po advisable na metformin ang gamot niya sa diabetes po ba niya? Ay, tama ka dyan, ma'am. Pag mataas po ang creya, pag 450 na po, hindi na ho kami nagbibigay ng metformin. Oo, tama po kayo. Okay, so ito na ha, ito na po. Ito po yung tawag dito. Ito po. So kung sino po yung unang basta na-share niyo na ho kasi kung sino yung mananalo, titignan ko po kung nag-share po siya. So ito na po yung sa ating raffle. So tingnan niyo muna yung bag, no? Maganda po yung bag. Ayan. Meron pala siyang ganito, no? Okay. Actually, itong bag ho na to, binigay ho sa akin to. Binigay ho siya. Kaya lang, ang gusto ko kasing bag yung malalaki. Pag ganito kasi masyadong maliit. So, bigay ko na lang po sa inyo. So ito po yung tanong ha. Ito po yung tanong. Magbigay ng 5 so kung sino ho yung unang mag-a-appear sa kwan ko ha, sa yun ho yung mananalo. So magbigay ng
komplikasyon ng diabetes. 5 po yan ha, 5 po. So, sino po yung mag-a-appear na una po dito, kanya po yung bag. So, i-kuha nyo lang ho kung saan ko ipapadala po yung bag. Nako, ang bilis naman ni Marilu Javier. Tama ba to, Marilu? Okay. Marilu Javier, ang sabi niya, hearing impairment, dementia, sleep apnea, food problem, nerve problem, skin condition, heart problem, at diabetic retinopathy. So, yan, si Marilu Javier. Paki-ano na lang, Marilu ha, kung saan ko ipapadala yung kung saan ko ipapadala yung bag. No? I-message mo na lang ako. So, Marilu Javier. So, congratulations, Marilu Javier. Sa'yo na itong bag na to. No? Sa'yo na to. No? Galing ito sa puso ko ha, Marilu ha. Ingatan mo to. Sige. Okay, sige, papadala ko sa iyo. I-send mo na lang sa akin kung ano yung parang sa EALBC na lang po siguro. Kung ano po yung address po ninyo at ipapadala ko po. So, Liana Mansan, watching from Davao. Eden Tayoyo, hello. Yan, ako sayang Ma'am Ermina Gotok de Vera. Pero anyway po, sa susunod na Friday ho ulit, meron pa akong isang bag dyan. Bigay din ho ng pasyente, ibibigay ko na lang din ho sa inyo sa next Friday po. Ha? Meron pa ho akong isa eh. Ano nga ba yun? Basta meron pa ho akong isa dyan. May isa pa po akong bag. So, yan. Ako kasi hindi ako mahilig sa bag. Iisa lang po ang bag ko. Kung makikita nyo, iisa lang po yung ginagamit ko. So, thank you very much ho sa pakishare na lang ho. Thank you very much po sa inyong panonood. I hope po na kayo po ay tawag dito, kayo po ay may natutunan. At kung may natutunan po kayo, paki-share na lang din ho sa inyong mga kaibigan or sa inyong mahal sa buhay na may diabetes. So, maraming salamat po. Lahat po ng ito ay pasasalamat ko sa Panginoong Jesus. So, to God be the glory. Good night po. Pahinga na po kayo. Thank you po.